Good news guys, Mark Magnifico Magsayong may kalaban na. Ang kalaban niya si Firgal Macrory. Sino ba ito? At may aminin ako sa inyo. Aminin ko na ha. Luis Neri versus John Real Casimero. Sa tingin ko talaga, tatalunin ni John Real Casimero itong si Luis Neri. At sasabihin ko sa inyo kung bakit, pero ito lang, may papakita ko sa inyo na medyo kinabahan ako nang nakita ko ito. Pero bago ko pakita yan, gusto ko munang i-shoutout po at pasalamatan po yung teacher ng anak ko, no? Na si Mrs. Elaine Rodriguez, class advisor po niya for her 35 years of service sa St. Scholastica's Manila, no? So, congratulations po at gusto ko lang din pasalamatan sina Mrs. Mercado, Mr. Donna, yung kanta mo, lagi ko napapanood Mr. Sinca, Mr. Nolasco, Mrs. Aquino, Miss Marquez, and Miss Cruz. Please continue to guide the young kids, the students, our kids, para for the better future. Salamat po and congratulations again for 35 years of service. Ayan na. Salamat po. Pero bago yan, mag-intro lang ako. Pag-usapan na natin itong kalaban po ni Mark Magnifico Magsayo. Tsaka syempre yung kay Casimero. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. All right, good morning, boxing fans, or good afternoon, good evening, wherever you guys are from. Just wanted to remind you first that Nonito Donaire is fighting Rico Masuda March 15, Manila time. That's about 5 or 6 p.m. So abangan po natin yan. At speaking of fighting, I'm very happy na sunod-sunod ang mga magagandang announcement po ng boxing dito sa Pilipinas. This is not official, yes, but as per source, Mark Magnifico Magsayo, who's the first Filipino high-profile signing, let me rephrase myself. Your pure Filipino signing of Zuffa is going to have a fight, according to source, on April 5 against Firgal Macrory. So, kilalanin po natin ito muna. No? Ito po yung kanyang mga kalaban. 17 wins, 9 knockouts, 1 defeat. At ang kanya pong defeat, Fearless pala yung pangalan nito, no? Pero hindi siya knockout artist. Ang nakatalo sa kanya, Lamont Roach, then the high level. So, so far, Lamont Roach is the toughest opponent that na nakalaban nito ni Firgal Macrory. So, si Mark na I think isa sa matindi niya makakalaban. Lamont Roach natalo siya doon by TKO. Samantala si Mark Magnifico Magsayo last fought George Mata in 2025. This is good news, no? Yung Brian Mercado, kayang-kaya naman niya yon. And Brandon Figueroa, Ray Vargas, although ito mga 4-star fight ito. Pero tatandaan po natin, Gary Allen Russell ay tinalo po ni Mark Magnifico Magsayo. So this is a good starting point para sa akin for Zuffa. Zuffa has in recent, I think they had 4 events na, di ba? Talagang ang ganda po ng mga laban. Talagang may mga nagdodraw, so very well-even matchup. So I think this will be a good matchup and a good opportunity as well for Mark Magnifico Magsayo na ipakita ang kanyang galing at saka kanyang lakas. Sa tingin ko, kaya niyang in-knockout ito kasi na-knockout na rin naman. And Mark Magnifico Magsayo is moving up in weight. No? So I think 135 lightweight siya, no? If I'm not mistaken, from 130, so mas lalakas ito si Mark Magnifico Magsayo. So supportahan po natin si Mark. And speaking of support, sikat na naman si Casimero. Congratulate muna natin si Casimero. Sa mga fan ni Casimero dyan, again, sinabi ko sa inyo, naniniwala ako na mananalo si Casimero. Naniniwala ba kayo? I-comment mo. Kung Casimero fan ka, patunayan mo sa akin, i-comment mo po na ikaw ay naniniwala. Kasi Boxing News 24, oh. Pero itong nagsulat na itong sa Boxing News 24, kala ko maganda rin sasabihin, may pangit din eh. I-comment mo muna yung prediction mo dito. Kung Casimero fan ka or kahit hindi, anong prediction mo? Because I'm telling you, nako, makinig ka sa akin, mananalo si Casimero dito. Okay? Pero dito, sinabi dito ni Tom Gom, Luis Neri and General Casimero, 2 former title holders whose prime years are behind them. Grabe, kailangan sabihin pa talaga. Tapos yung bandang dulo, hindi ko nababasahin lahat. Sabi dito, the April meetings bring together 2 former champions who once operated near at the top of the sports lighter division. At this stage, it reads as a veteran meeting between recognizable names rather than a fight expected to influence the championship race at junior featherweight. No impact? Baka hindi alam ng writer na to
na WBA Gold na eliminator o mano. Yun nga lang, gaya na sinabi ko, just to be honest, I do not know why it will be a eliminator, but as we know, boxing, anything can happen kasi hindi naman sila rated sa super bantamweight, no? Ito si Neri sa featherweight naka-rate. So, yun po yung akin at itong si Casimero, tinawag na tune-up. Ang sarap daw ng tune-up bout ko. Sabi niya, salamat, ito na ang isa kong dasal. Turtle, lumayas ka na naman sa 122. Sabihin mo na naman, wala ako sa ranking ngayon. Pag matapos ko to, ngayon mo sabihin yan. Nako, ayan na. Nag-confident na si Cuadro Alas. Ako naman guys, sa totoo, naniniwala ako na kayang-kayang talunin talaga yan ni Casemiro. Basta 100% condition. I mean, honestly, ako, naririnig nyo lang yung mga pangit ko sinasabi, pero napanood ko rin yung huling laban ni Luis Neri, hindi rin ako ganun ka-impress. And the both of them had issue with weights. Now, gaya na sinabi ko, kung sino yung mas disiplinado, mas focused, mas condition, siya pa yung mananalo. I think si Casemiro really wants to win and really wanna defeat Luis Neri. There's no question to that. But syempre, in order for you to do the things na mga gusto mong gawin, kailangan may katumbas na sakripisyo, may katumbas na training. 'Di ba? Naniniwala ka ba? Nag-agree ka ba sa akin doon? 'Di ba? And syempre, yung condition, very important 'yan. So may nagtanong din sa akin, paano sir kung parehong na overweight yung dalawa? Eh di wala silang belt pareho. Depende na sa promoter yan kung ipagpapatuloy ng promoter yung laban. Pero nakakaya naman as a promoter na gumastos sa WBO Gold tapos hindi matutuloy yung laban dahil parehong overweight. Wag naman sana. Hindi naman maganda yon. So sana kuhanin nila yung timbang nila. Pero ito yung ano, again, naniniwala ako na parang mas malakas pa rin si Casimero kay Luis Neri. Lalo na nakikita ko yung mga latest video niya, na yung mga suntok niya. Ito yung isa guys, oh. Ito yung latest video niya na pinost sa Cuadro Alas, It's My Boy. Kaso medyo malaki pa rin. Yun ang, hindi ko alam kung gaano kabago ito. March 10, 2026 ngayon. So, parang kahapon pinost. So, yun. No? Samantalang si Luis Neri, ito parang, hindi ko alam kung bago, parang luma rin ito, no? Pero ito talaga, dito ko medyo kinabahan. Ito po yung latest post ng Cuadro Alas, It's My Boy. At ayan po si Casimero. So, naghahanda daw sa fiesta. So, paghahanda sa fiesta, at ayun si Casimero. Naku, yun ang problema. Medyo parang malaki pa. Kailan ba piyesta? Ang alam ko March 2 ang piyesta ng Leyte. Pero may May din na piyesta kasi usually parang sa amin, sa probinsya namin, May 15. Ang pagkakaalam sa kanila, yung main fiesta, baka May 14. April, nako. Ito lang yung concern ko. And siguro naman hindi niyo na ako i-hate dito sa concern ko na ito kasi ang boxer, lalo na isang buwan na lang, hindi na naglalabas yan. Wala nang ginagawang iba. Talagang gym, pahinga para focus talaga at wala masyado iniisip. Although si Casimero baka gulatin ng mundo at may lakas, may natural skills. Doon sa yung huling kalaban niya, ako 100% talaga ako doon mananalo siya kasi hindi naman niya kalibel yun eh. Ito, parang kalibel niya na to. Malakas to si Luis Neri. So, hindi siguro, mahirapan siguro kung kukuhanin lang niya sa natural gifted skill niya at power niya. So, he needs a little bit of discipline. I mean, look at that. Medyo mataba talaga pa siya. So, 1 month to go. In 1 month to go, title fight, baka mahirap. 122 ha? 122. I mean, by the look of this, he looks like he's 140 plus pounds. Or 150. Again, assuming lang. Kasi ako, guys, 154 ako. 5'8 ako. 154 pounds ako. Baka 140 plus to. So, yan yung concern ko. And again, guys, sinasabi ko, yung criticism ko kasi, guys, nanggagaling from a source of care, source of concern. Not because I want him to lose. I do want him to win. Hindi ako yung nakita ko lang na malakas yung mga suntok, okay na ganito. Again, remember, just wanted to remind you, the last time they show again yung mga katawan na nagpe-flex, mga nagaganon sila.
Tapos sabi nila kuha na timbang, and I told you hindi dahil sa nakikita ko sa katawan, and this is the same thing. 1 month before, if this is a new video, then this is a source of concern, and yun lang. Baka hindi pa man nagsimula ang laban, eh, wala na siyang chance na makuha yung belt kasi baka mag-overweight na naman o mahirapan. I'm just letting them know that they need to work on this right now. So, dapat focus na lang. Kasi wag ka na muna magpakita ng mga ganyan kasi syempre, hindi maganda sa fiesta. Hayaan mo na lang yung mga tao magganda sa fiesta. But, yeah, again, I hope you win. Pinapanalangin ng mga fan mo na manalo ka. Pero sana, yung support ng mga fans, wag mo na biguin and kuhanin mo yung timbang mo. If makuha mo yung timbang mo na maayos, nang hindi nagmamadali, then I know you will win. Yun lang. Let me know kung agree ka sa akin o do you think I'm still hating on Casimero?